Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, umabot sa 211 na mga baril at pampasabog ang nakumpiska ng Police Regional Office 6 bilang bahagi ng pinaigting nitong kampanya laban sa loose firearms. Layunin ng operasyon na mabawasan ang paglaganap ng mga iligal na armas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kasabay ng patuloy na paghihigpit sa mga operasyon kontra kriminalidad at iba pang banta sa seguridad. Patrolman Edwin Baris sa report. 211 na loose firearms ang nabawi ng Police Regional Office 6 sa isinagawang 228 na operasyon laban sa iligal na baril mula July 1 hanggang July 15, 2026 sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. Sa nasabing operasyon, 17 individual ang naaresto. Sa kabuuang mga baril na nabawi, 16 ang nakumpiska. 183 ang voluntarong isinuko at 12 naman ang idiniposito para sa safekeeping. Naitala rin ang voluntaryong pagsuko ng 30 explosive devices. Nanguna ang Iloilo Police Provincial Office sa kampanya matapos magsagawa ng 100 operasyon na nagresulta sa 9 na pag-aaresto at pinakamaraming nakuwang mga baril at explosive devices. Hinikayat ng PRO6 ang publiko na patuloy na makiisa sa kampanya laban sa loose firearms sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga iligal na baril sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Unified 911. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Bilang bahagi ng mas pagpapaigting na kampanya laban sa krimen at pagpapaunlad ng kamalayan ng mga kabataan, nagsagawa ang Santiago City Police Office ng isang awareness lecture sa Patol National High School sa Santiago City. Patrolwoman Lenny Lorenzo. Muling umarangkada ang Police Station 3 ng Santiago City Police Office sa pagsasagawa ng awareness lecture bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya sa pagpapaigting ng crime prevention at pagpapalawak ng kamalayan ng kabataan sa Patol National High School, Santiago City noong 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Staff Sergeant Crystal Erica Juan at Patrolwoman Pearl Crystalline Javier ang nasabing lecture sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Jeffrey A. Villoria, Officer in Charge ng Police Station 3, katuwang si Miss Odita Cambod,
punong guro, Miss Johanna Gabriel, City Population Development Office, Santiago City, mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa pamumuno ni Honorable Christian James Valdez. Aktibong nakilahok ang mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12 na tumalakay sa mahahalagang paksa tulad ng Adolescent Cyber Safety, Anti-Bullying, Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 at Substance Abuse Prevention. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa wastong pag-uugali, responsableng paggamit ng teknolohiya, paggalang sa karapatan ng kapwa, pag-iwas sa anumang uri ng pang-aabuso at pampubuli at pagpapanatili ng pamumuhay na malaya sa ipinagbabawal na gamot at iba pang mapanganib na bisyo. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na pinagtitibay ng Santiago City Police Office ang pakikipag-ugnayan nito sa mga paaralan at iba pang sektor ng komunidad upang mahubog ang mga kabataang may disiplina, pananagutan at kamalayan sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leni Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Mas pinalakas pa ang kakayahan ng Rizal Police Provincial Office sa pagbibigay ng mas mabilis at mas mahusay na serbisyo sa publiko matapos ang isinagawang inauguration ng renovated PNCO Barracks, turnover ng mga donasyong motorsiklo at activation ng Tactical Motorcycle Riding Unit. Patrolman Junmar Abang magbabalita. Na isinagawa ang inauguration and blessing of PNCO Barracks, turnover of donated motorcycles at activation ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Rizal PPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Attorney Eleazar R. Barber Jr., Provincial Director. Dumalo at nakiisa sa nasabing aktibidad si Honorable Nina Richie A. Inares, Gobernador ng Lalawigan ng Rizal, bilang guest of honor and speaker, kasama si Engineer Dennis C. Sandil, owner International Swims Incorporated and donor of 20 motorcycle. Isinagawa sa naturang aktibidad ang blessing ng bagong PNCO Barracks na pinangunahan ni Pastor Walter Godoy, Provincial Values Coach, na magsisilbing mas maayos at komportableng tahanan ng mga police non-commissioned officers. Kasabay nito, ang formal na turnover ng mga donasyong motorsiklo na magpapalakas sa kakayahan ng kapulisan sa pagpapatrolya, mabilis na pagtugon sa mga insidente at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Formal ding inilunsad ang Tactical Motorcycle Riding Unit, isang unit na inaasahang magbibigay ng mga episyente at mabilis na police response, lalo na sa mga lugar na mahirap pasukin ng mas malalaking sasakyan at sa panahon ng mga emergency at law enforcement operations. Gayun din, ito ay naging patunay na matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng Rizal PPO sa isang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat Rizalenyo. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Mas pinaigting ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations, pagpapalawak ng police visibility at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad kasabay ng naitalang pagbaba ng 8 focus crimes sa bansa. Narito ang report ni Patrolwoman Sari Bernales. Philippine National Police ang 20.6% na pagbaba sa mga kaso ng 8 focus crimes sa buong bansa kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative noong April 6, 2026. Batay sa datos ng PNP, naitala ang 7,883 na insidente mula April 6 hanggang July 4 kumpara sa 9,506 na insidente sa kaparehong panahon bago ipatupad ang programa. Iniugnay ito sa pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations, epektibong pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations at ang mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Binigyang diin ng PNP na bagamat bumaba ang bilang ng mga krimen, patuloy nitong pinaiigting ang foot at mobile patrols, intelligence gathering, hotspot deployment at pagtugi sa mga suspect upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.
Hinihikayat din ito ang publiko na maging katuwang sa crime prevention sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Unified 911. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Isang regional most wanted person ang naaresto sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad sa 13 Martires, Cavite. Ang sospek ay nadakip sa pamamagitan ng masusing intelligence operation at koordinasyon sa mga unit ng pulisya. Patrolman Emerson Abido, ibalita mo. Level most wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng 13 Martires Compound City Police Station sa isinagawang manhunt operation sa Purok 4, Barangay San Agustin, 13 Martires City, Cavite, bandang alas 4 ng hapon noong July 15, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brian D. Merino, Chief of Police ng 13 Martires City Compound City Police Station, kinilala ang naaresto na si alias Luis, 50 taong gulang at residente ng naturang barangay. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations ng Warrant Section ng 13 Martires CCPS. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng kasong rape na inilabas ang Regional Trial Court Branch 62 Gumaca, Quezon noong September 9, 2014. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos ang pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng 13 Martires CCPS habang isinasagawa ang mga kakulang legal na proseso. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Abido, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Abido. Mas pinaigting ng National Capital Region Police Office ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government upang higit pang mapalakas ang seguridad at kapayapaan sa Metro Manila. Kabilang sa mga hakbang ang police visibility, pinaigting na anti-criminality operations at mas malawak na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Pinatutupad ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government o DILG, kung saan ay 1,267 na katao ang nahuling lumabag sa iba't ibang lokal na ordinansa sa Metro Manila nooy 17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kabilang sa pinakamaraming naitalang paglabag ang traffic ordinances, pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar, paggamit ng videoke lampas sa itinakdang oras, at paglalakad sa lansangan ng walang damit pang itaas. Sa 5 police districts, nanguna ang Southern Police District na may 2,150 na violators. Sinundan ng Quezon City Police District na may 1,964. Manila Police District na may 1,512. Northern Police District na may 1,510. At Eastern Police District na may 1,166. Bilang bahagi ng pinaigting na preventive policing, patuloy pinatutupad ng NCRPO ang mga lokal na ordinansa sa Metro Manila. Nananawagan ng PNP sa publiko na makiisa sa pagsunod sa mga ito para sa mas ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Sa ibang balita, pinuri ni PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr. ang mga pulis na nagbigay ng seguridad sa isinagawang rally sa Liwasang Bonifacio at sa ibang bahagi ng bansa. Kinilala din ni Chief PNP ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga pulis na nagpanatili ng kaayusan sa buong aktibidad. Yesterday, thousands of our personnel were deployed across the country to serve the public assemblies initiated by the United People's Initiative.
I commend each one of you for carrying out your duty with professionalism, discipline, and restraint. You preserve peace and public order while respecting every Filipino's constitutional right to peaceful assembly. That is exactly how a democratic police should perform its mission. Samantala, ibinida ng Philippine National Police ang 20% na pagbaba ng focus crime sa bansa. Ayon sa PNP, bunga ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng Safer Cities initiatives, kabilang ang mas mataas na police visibility, intelligence operations at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad laban sa kriminalidad. Our commitment to public safety continues to produce encouraging results. Through the Safer Cities initiative launched under the leadership of DILG Secretary Juanito Victor C. Remulla, focus crimes have declined by more than 20% in just over 3 months. While enforcement of local ordinances has significantly increased, these accomplishments are not merely statistics. They represent safer streets, more secure communities, and the confidence that our presence continues to bring to the public. Yet, these gains should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice, and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them. Tiniyak din ng PNP ang kahandaan nito sa pagbibigay ng seguridad para sa mga delegado ng Asianapol. Ayon sa PNP, nakalatag na ang mga kaukulang security measures upang matiyak ang ligtas, maayos at matagumpay na pagdaraos ng international gathering sa bansa. This week also places the Philippine National Police on the regional stage as we host the 44th Asianapol Conference under the theme United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration. This gathering reflects the confidence of our ASEAN partners in the capability of the PNP. Let us ensure that every delegate experience not only our professionalism and operational readiness, but also the warmth and hospitality for which Filipinos are known. As we carry our duties, let us remember that every patrol, every investigation, every arrest, and every act of service contributes to something greater than ourselves, the trust and confidence of the Filipino people. Let us continue to serve with integrity, courage, and compassion as we build a bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Rosemia Marquez ng Manila Police District.
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.